Kasabay ng anunsyo patungkol sa planong kandidatura sa 2028, humingi ng tawad si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino nang tulungan niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manalo sa halalan noong 2022. Naging tulay paan niya kasi ito para mas malubog ang Pilipinas sa problema gaya ng baha at korupsyon. Ngunit sa panig ng palasyo, taong bayan daw ang nagpanalo kay Marcos at hindi si Duterte. Nagbabalik si Crisa Lopez para sa report. Good luck. Ito ang tanging naging mensahe ng palasyo sa naging deklarasyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtakbo nito bilang Pangulo sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, nadinig lahat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ni Duterte, maging ang pagsisisi sa kanyang dating running mate sa unit team sa pagtulong nito. Okay, good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice President. Sagot ng palasyo sa naging pahayag ng Vice Presidente kaugnay sa pagsisisi ng tulungan nito sa kampanya si Marcos, taong bayan anya ang naghalal sa Pangulo. Giit pa ni Castro na parehong pinagtrabahuhan ng nooy tambalang Marcos at Duterte sa ilalim ng unit team ang kampanya. Ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unit team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Anya pa ng palasyo na una dapat ipaghingi ng tawad ni Duterte ang paglulustay umano nito ng confidential fund nang siya ay kalihim ng Department of Education at Office of the Vice President. Ito'y matapos sabihin ni Duterte na ang kanyang pag-alis sa gabinete ang sanhi ng mga tangkang pagpapaalis sa kanya sa posisyon. Meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Kung wala naman siyang ginawa na mga maanumalya at labag sa konstitusyon, hindi naman po siguro siya masasampahan ng mga impeachment complaints. Inalmahan ni Castro ang pahayag ng Vice Presidente kaugnay sa pagbaha. Binanggit isa-isa ng opisyal ng palasyo ang mapaminsalang bagyo sa Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte o ama ni Vice President Sara Duterte. Batay sa impormasyon ng palasyo, 13,917 flood control projects ang naipatupad sa ilalim ng nakalipas na administrasyon na hindi umano naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Huwag niya rin pong kalimutan. Ito, akin pong kinuha ng mga report. 2016, meron pong local lane na bagyo na Nina na nagdulot din ng pagbaha. 2017, Orduha. 2018, Ompong, nagkaroon ng massive landslide sa Benguet. 2019, Tisoy. 2020, Ambo. Lahat po ito ay may pagbaha. Taong 2020, Rolly. Ito po ang strongest landfalling typhoon noong 2020. Nandyan din po ang Ulysses, Odette at Agaton. So, hindi po pwedeng magmalinis na wala nangyaring pagbabaha sa panahon ng kanyang ama. Ayon kay Jose Castro, marami pang kailangan ihingi si Vice President Sara Duterte ng tawad sa publiko. Unang sinabi ng opisyal ang paghingi ng tawad ng mga Duterte sa biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Ang naging pahayag noon ng BP na may kilalang assassin at handang magpapatay kung saan pumayag ang assassin. At maging ang pagtanggap ng Vice Presidente ng posisyon bilang kalihim ng Department of Education, pagkakaroon ng fake student vouchers at hindi pagsusuri sa matatag curriculum bago ipatupad at marami pang iba. Matatandaan na naging magkaalyado sa ilalim ng political party na unit team si Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ang pagkakawatak ng dalawang opisyal ang nagsilbing malaking pagbabago sa politika ng Pilipinas. Para sa EuroTV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.